Go fam! Alright, so nandito tayo ngayon sa Talyer. Okay, kung saan ito yung motor pool namin, kung saan kami nag-aayos ng mga nasisira at nasisira mga equipments, at dito rin namin minemaintain yung mga equipments natin. Okay, so may nagtanong kasi sa akin, nakalimutan ko yung pangalan. Tanong niya is, okay bang mag-invest sa traktora? Okay, so madami kasing klaseng traktora, pero siguro pag-usapan na lang natin yung the usual na nakikita natin. Lalo na sa maisan, which is yung mga nasa 80, 90 horsepower, which is eto mga ganito. Okay. So, para sa akin, especially pag yung mga Kubota, Yanmar, lalo na yung Masi, kung okay bang mag-invest, para sa akin, sa personal na opinion ko is hindi. Okay. Bakit? Okay, bakit? Kasi ang range ng traktora ngayon is parang mga nasa 2.6 million. Okay, pag Masi siguro baka mga nasa 2.8, 3 million siguro yung unit lang . Kasi itong mga to merong mga implements na tinatawag. Depende pa yon, hindi pa yon kasama kung rotavator, diplo or yung trailing harrow, depende pa, or planter. Okay, ano yan? Separate na binebenta. So pag-usapan lang natin yung ulo. Okay, itong unit mismo. So, minsan kasi meron tayong mga kaibigan or mga relative tayo, tatanungin kung anong magandang pag-investan. And syempre, yung mga nandito, kung nakikita nila, wow, diba, nagtatraktora lang, everyday yung kita, ganyan. So, sasuggest nila na sa traktora mag-invest. Okay. So, dun ka nagkakamali. Okay, dun masisira ang buhay mo. Kasi nga, lalo na kung wala ka naman sa agriculture, or meron ka sa agriculture pero wala kang idea masyado sa mga equipments, sa mga machineries, no? So, computein mo lang 2.6, siguro dito ang paupa ngayon is mga nasa 2.6. Ganon yung laro niya, 2.6 per hectare. So, kung computein mo yung 2.6 million, kailangan mong magtraktora ng 1,000 hectares. Imaginin mo kung gaano kaluwang yon. Per season, siguro ang maximum na kaya mong itraktora siguro is baka mga nasa 50. Kamo na lang. 50. Maganda na kung nasa 70 hectares ka. No? Kasi syempre, meron ka lang window to till yung land. After nun, wala na. Kasi ang taniman lang naman, sabi mo na, nasa isang buwan lang yan. Yun, after nun, na wala na yung window na yon. So, kung sa 1,000 hectares, syempre sa 2,600 pesos, siguro yung conservative na computation doon, ang kita mo na lang siguro mga nasa 500. Kasi syempre, babayaran mo pa yung operator mo, yung allowance niya, tapos yung diesel mo, laki ng diesel, mahal ang diesel ngayon, yung langis mo, yung grasa, syempre, lahat naman yun, di ba? Tapos by the time siguro, every 2 years kasi, magpapalit ka rin ng mga blades mo. So, hindi mo maneneto yun. Akala mo, bulsa ka ng bulsa. Tapos, dami palang expenses. Parang ngayon, pakita ko sa inyo. Ayun, Magkano to? Nasa 40,000. Tapos, ito pa. Mas malaki. Mas mahal na naman to. Diba? So, akala mo, bulsa ka ng bulsa. Pero, pag naningil yung traktora, talagang mabigat. Pero kung tatanungin nyo, bakit ikaw meron? Syempre tayo naman kasi, meron tayong sariling tinatamnan. Okay, kasi ang hirap naman, gusto mo nang magpatanim, tapos hindi ka makapatanim dahil nga inaantay mo yung inuupaan mo. Kaya meron tayong mga traktora. Okay, to. Tapos syempre nakakatulong na rin tayo kasi kunwari yung katabi mo, gusto rin magpatanim or magpatraktora, sinasabay natin, provided na hindi sila nakakasira nung scheduling natin. Kung kaya isasabay. So, yun, go fam. Personally, hindi magandang mag-invest ng ganito. Okay? Kasi, yung 2.6 sa 1,000 hectares, tagal. Siguro sabi mo, mga conservative, 10 years. By that time, sira na siguro. Hindi naman sira, matanda na. Ang pinakikita mo na lang, pag binenta mo siguro yung unit mo, yun na yung kita mo. Okay, so siguro yung ibang mga equipments, pag-usapan natin, yung mga rotavator, reaper,
at bagong equipments para pag-usapan natin kung okay ba siyang investment. Ayun. So, yun lang. Ingat ka lagi, Go Fam.